San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, ngayon ay bihilya ng dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kaya nasa loob ng Basilica Minor, pamasang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, ang Diyos ay tumutupad ng kanyang pangako at siya ay nagkatawang tao sa pangitan ng mahal na Birhen Maria. Pero ito ay dahil din sa tulong ng kanyang kabiyak ni San Jose ay naalagaan ang ating pong Hesus Nazareno upang makiisa sa atin sa kanyang pagkatawang tao at mamuhay na kapiling natin isang katuparan ng pangako ng Diyos upang sumasa atin ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na hindi natin napahalagahan ang presensya ng Diyos sa ating buhay at tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming
sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilannin ko siyang anak at ako naway magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos. Tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at gayon siya'y pinawalang sala.
Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang Ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang poong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki, at ito'y panganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Kwarisma tayo. Kwarisma, 4 na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. Pero ngayon, 19 ng Marso, ay kapistahan ni San Jose, amain ng ating pong Hesus Nazareno. Kaya mahalaga po na iugnay natin ang buhay ni San Jose sa ating pong Hesus Nazareno at ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Pero sa isang paksa, ang paksa po sa mga pagbasa ngayon ay marami. Pero ang pinakamahalaga na paksa ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, sa pangalawang aklat ni Propeta Samuel, Kapitulo 7, verso 4 hanggang 16. Ito yung tagpo na kung saan si Haring David ay gusto niyang magtayo ng templo para sa Panginoong Diyos na si Yahweh. Pero ang sinabi ng Diyos na ang kanyang asikasuhin ay ang pagbubuklod ng bayan ng Israel sapagkat nangako ang Diyos na matuloy ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pamilya sa paghahari at ang kanyang anak na siyang halili sa kanyang trono bilang hari ay siyang magtayo ng templo ng Diyos. Katuparan ng pangako. Sa Israel, ito'y tinatawag na Habtaka Episma. Ang pangako na tinutupad, pangako ng Diyos ay tinutupad dahil ayon pa sa ating Salmo 88, ang mga Israelita o bayan ng Diyos kailanmay hindi lilipas dahil mamumuno sa kanila ang isang Mesiyas. Ang isang Mesiyas na ayon pa sa pangalang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 4, verso 13 hanggang 22, na siya yung nagtupad sa pangako ng Diyos na ang pangako ay nababatay hindi na sa tradisyon ng Torah o kautusan o dili kaya tradisyon ng mga propeta na tinatawag na Nevi'im o kaya tradisyon ng karunungan na tinatawag na Kitubim, bagkos matupad sa pananalig o panampalataya na ipinapahayag ni Abraham. At itong panampalataya ay mapunta sa pananalig sa darating na Mesiyas na walang iba kundi ang ating pong Hesus Nazareno, na noon ay pinaganda ni Abraham at mula sa lahi ni Abraham papunta sa lahi ni Haring David at papunta sa linya ni Haring David sa pamagitan ni San Jose ay magkaroon ng Mesiyas. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, verso 16 hanggang 24, katuparan pa rin ng pangako. Ang pangalawang pagbasa na sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 4, versikulo 13 at sumusunod. Ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, verso 16 at sumusunod. Dahil koinoko na Grigo ang salita ang ginagamit. Sa koinoko na Grigo, ito ay hipuskisi perotike, na kung saan itong perotike katuparan. Katuparan sa ano po? Pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay natupad sa ating Panginoong Hesus na sana kung hindi naging matapat si San Jose, kung iniwan ni si Santa Maria o dili kaya sinumbong si Santa Maria na nagdalang tao bago pa man sila ikasal,
mamatay si Santa Maria, hindi matutuloy ang ating kaligtasan. Pero dahil gusto rin ng Diyos na matupad ang pangako na tayo matubos, Kanya pong pinili si San Jose na maging amain ng ating Panginoong Hesus at maging asawa ng mahal na Birhen Maria upang sa linya ni San Jose na mula kay Haring David ay matupad ang pangako ng Diyos na ang ating tagapagligtas o Mesiyas ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 20, na dapat pakasalan niya si Santa Maria dahil ang nasa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dahil dito ay pangalanan ang ating tagapagligtas, verso 21, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Mateo, ng Hesus. Sa salitang Hebreo, ang Hesus ay Yehoshua, na kinumpuni ng dalawang salita. Ye, na mula sa Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos na ating makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verso 14, at Usuwa, nagliligtas. Ibig sabihin, si Yahweh ay nagliligtas. Ito yung pangalang Hesus. At dahil doon, nagkaroon na ng tunay na katuparan ng pangako ng Diyos. At dahil natupad na, ayon pa sa tradisyon ng Latin, nung ito'y na-translate ang ating Ebanghelyo at ang lumang tipan, nagkaroon ng tinatawag na promisum implementum o katuparan ng pangako. Ang Diyos ay matapat at laging tumutupad ng kanyang pangako. At tayo, na larawan at imahe ng Diyos, dapat maging matapat din tayo sa ating mga pangako. Kasi kung minsan nangako tayo, pero ang pangako ay naipako. Karamihan sa mga pamilya, halimbawa, na ikinasal, napakaganda ang kanilang pangako na matapat sila sa isa't isa. Pero kung minsan nauwi ito nang naipako ang kanilang pangako dahil marami na pong pamilya na nagkawatak-watak sa iba't ibang kadahilanan dahil sa kakulangan ng katapatan. Salamat kay San Jose na siya'y naging matapat. Hindi man niya anak na tunay ang ating pong Hesus Nazareno. Pero ayon pa sa encyclical ni Pope Francis na Patris Corde, tinuring ng ating matapat na San Jose na tunay niyang ama, na tunay siyang ama ng ating pong Hesus Nazareno. At dahil dito tinatawag na Patris Corde. Corde sa puso. Ama siya sa puso. Na kung saan, bago hindi man siya ang tunay na tatay, hindi man siya tunay na nasa linya sa dugo, ngunit tinuturing niya na anak ang ating pong Hesus Nazareno. Kaya Patris Corde, tatay siya sa puso. Na kuminsan dapat rin nating tingnan na bago tayo tumitingin sa misteryo ng kapanganakan ng ating Panginoon, dapat ang bawat isa sa atin ay magluwal din ng presensya ng Diyos sa ating mga puso upang ating matanggap at upang ating kilanlin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung minsan, ang akala natin na ang lahat ng mga maayos na pamumuhay, lahat ng mga pagtanggap ng mabuting bagay sa buhay natin ay sa ating mga sigasig at sa ating mga gawa. Nakalimutan natin na ang lahat ng kabutihan ay kaloob ng Diyos. Nakalimutan natin na ang lahat ay grasya o biyaya mula sa Diyos. At dahil dito,
Hindi tayo kagaya ni San Jose na kinikilala ang Diyos sa buhay. Panahon siguro na itong kapistahan ng amain ng ating Panginoong Hesus na si San Jose ay ang pagkilala sa kamay ng Diyos, ang pagkilala sa kilos ng Diyos sa bawat buhay ng tao na atin ding tanggapin gaya ni San Jose, atin ding isapuso ang presensya ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na atin ding isabuhay ang itinuturo ni San Jose para sa atin dahil ang katuparan sa mga pangako na naisulat sa ikalawang aklat ni Samuel, Kapitulo 7, verso 1 sumusunod, ay nagawa ni San Jose. At sa linya ni San Jose, dahil siya ay mula sa linya ni Haring David, ang sinasabi ng mga propita ay matupad ngayon. Kaya hindi lang sa panaginip na tinatanggap ni San Jose na siya ay maging asawa ni Santa Maria kahit ang dinadala ni Santa Maria ay hindi sa kanya. Bagkus ang kanyang panampalataya at ang kanyang pagsuko sa buong sarili sa Diyos dahil siya ay tunay na ama sa puso ng ating Panginoong Hesus. Siya ay Patris Cordi, ama sa puso. Dapat din tayo sa ating buhay ay maging matapat gaya ni San Jose. At kung tayo naging matapat, ang ating lahat ng ginagawa ay sa pangalan ng Diyos. Ang lahat ng mga kilos natin at iniisip ay sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. At lahat ng mga ating tunguhin sa buhay ay para sa katuparan ng ating pangako sa Diyos. Na noong tayo binyagan, sinabi natin, maging matapat tayo na Kristiyano sa ating Panginoong Diyos. Nagmahal sa Kanya, magmamahal sa Kanya, at laging magmamahal sa Kanya. Maglingkod sa lahat ng panahon sa Kanya at maging matapat sa Kanya ngayon at magpakailanman. Sapagkat iyon ang turo ni Senyor San Jose sa atin. Kaya, purihin natin ang Panginoong Diyos sa pagitan ng Senyor San Jose. Plakpakan po natin ang amain ng Pong Hesus Nazareno, si Senyor San Jose. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanauslo ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang panampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan at atin pong itutugon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan
Naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pangunawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa tahimik, ilulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong ganang loob at sa pamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing, dala ng aming panampalataya. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Berheng Maria ay sarinawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos sa inyong puso at dewa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintuan ay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Berhen Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Berheng Mahal, si San Jose maasahan sa panagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila ni San Jose naghanap buhay. Kahit isa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiludan lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Ang kamatayan mo, Panginoon, namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na Imlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan niripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
O San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, nasamo namin ay iyo nawang dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, nasamo namin ay iyo nawang dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at yung pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Ngayong kapistahan ng amain ng ating pong Isus Nazareno si Senior San Jose, naway ang inyong mga panalangin kayong narito sa loob at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan, naway ang pagpapala ng pong Isus Nazareno ay sumasa inyo. Salamat din sa lahat na laging nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga nangangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay laging sumasa inyo. Si San Jose ay higit pa sa tulad ng isang ama sapagkat isinasa puso niya ang pagiging ama ng ating pong Isus Nazareno. Naway, ganun din ang mga magulang magmahal ng kanilang mga anak. Ganun din ang mga kapatid o membro ng pamilya na nag-alaga ng kanilang mga kapwa o mga kapatid upang mabuklod tayo na pamilya gaya ng Sagrada Pamilya
ng ating Panginoong Hesus, ni Santa Maria at ni San Jose. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagdos ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kinanangkan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanang. Basbasan din po ninyo ang mga daming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.